Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon si ex-Senator Manny Pacquiao. Nag-file na siya ng kanyang Certificate of Candidacy at ito sa kanyang speech, siguro after ng filing ng COC. Nagsalita siya na kaya daw siya nag-decide na magpa-re-elect bilang senador para ituloy ang kanyang laban sa korupsyon. Sandali. Diba nung nakarang eleksyon 2022, inaakusahan niya si Marcos Jr. ng korupsyon. Tapos nakipag-alyansa siya, kandidato siya ng Partido Federal ng Pilipinas na lalabanan niya ng korupsyon na hindi ko maintindihan. Nasaan yung prinsipyo ng ex-senator na ito na ang taong inakusaran niya ng korupsyon nung una, ngayon, katandem na niya at lalabanan daw niya ang korupsyon, lalabanan niya ang Marcos administration. Okay, pakinggan muna natin sandali ang kanyang speech. Magbuulit ng senador at ipagpatuloy ang aking advokasya para labanan ang korupsyon. At marami po tayong sa aking panungkulan sa Senado nung nakaraan ay mayroon po tayong investigahan ng mga korupsyon sa ilang ahensya ng ating gobyerno at mayroon tayong inabolish na ahensya ng gobyerno na source of corruption, which is yung road board. Inabolish natin dahil redundant siya sa trabaho ng DPWH. Not only that, inimbestigahan natin yung issue ng road right of way na malaking halaga, billions of pesos ang ninanakaw doon. Ang daming anomalya. At hindi lang po yan, marami tayong mga ebidensya, yung mga korupsyon na hindi katanggap-tanggap sa ating damdamin na makita dito sa ating bansa. Dahil ako'y naniniwala, kaya naghirap ang ating bansa, kaya naghirap at nagdusa ang sabay ng mga Pilipino. Maraming mga walang trabaho, bagsak ang ekonomiya natin dahil po yan sa korupsyon. Ang korupsyon talaga ang kanser ng ating bansa. Correct me if I'm wrong, yan po ang dahilan bakit sadsad, bagsak ang ating ekonomiya at ang daming mga Pilipino na walang trabaho. Wala pong mangyayari sa bansa natin, walang mangyayari sa kinabukasan natin kung hindi po tayo lalaban at labanan ang korupsyon ng ating bansa. Kailangan pigilan po ang korupsyon dahil yung korupsyon po sa aking kaalaman, sa aking na-discover, yan po talaga. Ginagawa nila ang politics as business. Yun po ang pagkaiba. Maraming salamat po sa inyong lahat at naway pagpalain ka. Okay. Mamaya, himay-himay natin yung sabi niya, yung labanan ng korupsyon. Dito muna tayo sa pinagyabang niya ng kaunti yung nagawa niya bilang senador. Ang hinihintay kong banggitin niya, yung mga batas na naipasa niya. Kasi ang trabaho ng isang senador is legislate laws. Meron ba siyang naipasa na batas? Parang wala. Ang sinasabi niya lang, inimbestigahan daw. Yes, that's part of trabaho ng isang lawmaker. Hearing, investigation in aid of legislation. So, Mr. Ex-Senator, tanong, ano yung batas o mga batas na naipasa mo, na author mo o co-author mo nung senador ka? 6 years yan. Ilang millions of billions of pesos ang pundo na hinawakan ni Senator Manny Pacquiao yung 6 years niya. At ano ang
return of investment nating mga Pilipino. Meron ba? Dahil wala siyang binanggit. Supposed to be, noong tayo ay senador, na ipasa natin ang anti-so-and-so, agricultural, economic, sabotage. Yun yung mga matitinong senador, klaro, masasabi nila yung mga batas na naipasa nila. Itong ating ex-Senator Pacquiao, lumalabas, wala siyang batas na naipasa. Kaya ang nababanggit na lang niya sa kanyang speech is mga investigasyon na ginawa. Ay, nako. Anyway, punta tayo sa kanyang sinabi na bakit naghihirap tayo ngayon dahil sa korupsyon. Correct! Cancer ng lipunan, korupsyon. Sino yung corrupt? Nung election, grabe ang kanyang birada sa mga Marcos. Mga magnanakaw. Ipapakulong ko yung Imelda na yan. Kung ano-ano pa ang sinasabi kontra kay Marcos Jr. bilang katunggali. Corruption. So ano ngayon? Nakipag-alyansa na siya sa leader na inaakusahan niya ng korupsyon. Paano niya ngayon itataguyod yung kanyang advokasya against corruption kung kapartido niya ang nasa poder? Kaliwat kanan ang korupsyon ngayon. Grabe. Flood control projects. Isa lang yan. Flood control. 1.4 billion pesos per day ang gastos, ang budget ng DPWH, ganon pa rin nangyayari sa ating flood control. Smuggling. Grabing 3 billion pesos mismo sa bunganga ng ating presidente, inamin niya na ang laki ng lugi ng ating gobyerno dahil sa smuggling, hoarding, profiteering, and the like. Because of corruption. Ngayon, bumabaha ang mga imported goods, agricultural products, bigas. Pinababaan ang tarifa without consulting the stakeholders. Kaya kaso ngayon yan sa Supreme Court. Pinapawalang bisa, nagpetisyon ang mga farmers group para yung Executive Order number 62 ng administrasyong ito is i-declare na unconstitutional dahil hindi sinunod yung batas na nagsasabi na ikonsulta muna ang mga farmers bago ibaba ang taripa sa imported rice. Wala na. Naipababa na. Start noong June. From 35%, ginawang 15% na lang, luging-lugi ang gobyerno, kokonti na ang nakukuliktang buwis. Sino ang nakinabang? Mga importers. Estimate, mula nung naipababa yung tarifa, 5 billion pesos na ang tumataginting na ganansya ng mga rice importers. Aside sa rice, galunggong. By the end of this month, 300,000 metric tons of galunggong pinayagan na import. Ano bang nangyayari sa ating bansa? Archipelagic country tayo. We are surrounded by bodies of water. Marami tayong karagatan, maraming ilog. So, dahil marami tayong karagatan, dapat abundansya sana tayo ng isda. Bakit tayo nag-i-import ng napakaraming tonelada 30,000 metric tons? What does that mean? Sabi, wala, maraming kumikita dyan sa importation. So, good luck, Mr. Manny Pacquiao. Nakakalungkot dahil, sa mga surveys, lumalabas, panalo siya, nasa Magic 12. So, wag na kayong magtaka kung babalik sa Senado si ex-Senator Pacquiao. Yun na, sana by this next Congress,
may maipasa naman siyang batas. I have nothing against Manny Pacquiao. Idol ko siya when it comes to boxing. Idol ko siya when it comes to yung pagpursigi sa buhay. From rags to riches. But when it comes to politics, I'm sorry, hindi siya bagay sa politiko. Mas mabuti pa siguro governor o mayor sa dahil executive yan, mag-i-implement ng mga projects. Kailangan yung gagawa ka ng batas, hindi bagay kay Manny Pacquiao ang gagawa ng batas dahil wala siyang maipasa na batas.